Welcome sa Munting Channel. May gagawin ako na si RTTV. Ito yung kanyang brand TCL. Okay pa naman yung kanyang itsura. Ayan o. Share ko lang ito sa inyo. Ang unit na ito, hinatid ng nagja-junk shop. Bininta sa akin, nabili ko siya ng 100. Kaya ko siya binili kasi okay pa naman yung kanyang itsura. Try ko lang i-repair to kung masolusyonan pa natin. Kung magawa to, pwede pang ibinta. Ayan o, okay pa kasi yung kanyang itsura. Kaya naghihinayang din ako kung hindi ko kukunin. Kasi sa kanila, icha-chop-chop na nila ito. Naalisan ko na ng takip. Ang driving board na ginamit dito, universal board na. Ayan o, TCL siya. Kaya lang yung board niya napalitan na. Ang pinalit, universal board. Nalinis ko ng driving board nito. Kaya gano'n na yung itsura niya. Yan yung kanyang likod. Nagpalit ako ng parts. Yan. Ito naman yung inalis ko sa kanya. Sunog na kasi yan. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko nito. Try nating isaksak para malaman natin kung ano ang naging problema nito. Bali, ang gawin natin, magsukat tayo ng voltahe dito sa kanyang secondary. Dito sa 160 volt na kapasitor niya. Nilagyan ko na pala ito ng temporary na saksakan. Ayan o, para sa pagtesting natin. Kasi yung kanya kasi, ayan o, hindi siya makaabot dito. Kaya ang ginawa natin, naglagay tayo ng temporary na saksakan para sa pagtesting. Bago natin isaksak, check muna natin yung kanyang fuse. Yung ating multimeter, set lang natin sa buzzer mode. Yan, may buzzer mode tayo. Dito tayo sa kanyang fuse, sukatan natin. Yan o, okay naman yung kanyang fuse. Ang pangalawang gawin natin, proceed tayo dito sa kanyang secondary. Magsusukat tayo dito. Yan yung sukatan natin, yung kanyang 160 volt, 47 UF na filter capacitor ng secondary natin. Yan na yung filter na capacitor na susukatan natin. Yung ating negative line. Dito ko lang nilagay, ayan o. Yung ating multimeter, set lang natin sa DC volt. Ayan o, naka DC volt na yan. Plug in natin to dito sa ating outlet. Yan. Lagay natin yung ating panukat dito sa sinasabi ko na B plus capacitor natin. Yung kanina na tinuro ko sa inyo. Yan. Abangan natin dito sa ating multimeter yung voltahe niya. On ko lang yung ating outlet. Ayan yung voltahe, 125. Nag-drop siya ng ayan o, 83 volt na lang. Bumagsak. Dropping yung ating secondary o yung supply dito sa kanyang secondary. Ang gawin natin, maghahang tayo ng resistor. Dito din sa 160 volt na to, ihang natin to yung papuntang flyback na resistor. Try lang natin kung magkaroon ng dropping o kung mag-stable yung kanyang supply. Nahang ko na yung resistor na yan. Galing sa supply ng B plus natin. Supply siya dito, pamuntang flyback. Yan naman yung kanyang value, 1.8 ohms. Yung ganitong klase na resistor na ginamit dito, fusible type siya. Yung kanyang laki naman nasa 1/2 watt. Ayan. Nakahang na yan, yung resistor. Ito naman, jumper ito. Papunta dito sa ating kapasitor. Sukatan natin ulit. Try natin kung ano ang pagbabago, kung stable pa rin ba o kung drop yung supply natin. Yung ating multimeter, ganun ulit, nakasit sa DC volt. Abang tayo dito. Saksak ko lang. Power on ko na. Ayan o. Yung kanyang secondary, 125 volt. Di naman siya bumaba. Stable siya na 125. Ayan. Ayan, stable pa rin. Try natin ibalik yung resistor. Yung resistor na nahang natin kanina. Ibalik natin yan. Sukatan natin ulit. Yung sukat natin ngayon na nakahang yung resistor. Ayan o, yung reading natin. Hindi siya bumagsak. Stable yung reading, 125 volt. Ibalik ko lang yung resistor. Patayin ko muna.
Naibalik ko na yung resistor niya. Ayan o. Sukat tayo ulit. Ikumpara natin yung reading natin kanina na 125 volt at yung reading natin ngayon na nakaload siya. Ibig sabihin ng nakaload, naibalik na natin yung kanyang resistor. Try natin ang pagbabago. Yung ating multimeter, ganun pa rin. Power on ko lang. Ayan o, 125 volt. Ayan, drop ulit siya. Naging 83 volt na lang. Ayan o, bumaba. Ang ibig sabihin, pag nag-load siya, papuntang flyback, ang resulta, ayan o, bumababa yung supply natin. Yung 125 volt, naging 85 volt na lang. Ang may problema, ang sinusuplayan dito sa flyback, kasi yung ibang supply, yung supply papuntang vertical, ito naman yon papuntang 5 volt saka 8 volt natin, ito naman yon, at saka yung supply sa sound, hindi naman nag-drop yung ating supply, nag-stable naman siya kanina ng 125 volt. Kaya lang, pag halimbawa na nakaload itong ating flyback, ang nangyari, nagkaganon yung kanyang voltahe, dropping siya, nagiging 85 volt na lang. Ayan o, ayan na lang yung reading niya pag nakaload yung ating flyback. Try natin sa kanyang oscillation dito sa output. Ayan o, nag-o-oscillate naman o. Kahit mababa yung supply niya, nag-o-oscillate pa rin. Ibig sabihin, umaandar yung unit. Kahit na 85 volts lang yung supply niya, mayroon pa rin siyang oscillation. Ayan o. Tingnan natin yung harap niya. Tingnan natin yung kinalabasan ng picture kasi umaandar siya. Nilagyan ko na ng cable at saka isang speaker. Harap ko lang para makita natin yung kinalabasan. Plug in ko lang to dito sa outlet natin. On ko lang. Yan na yung ating indicator light. Tingnan natin yung picture. Kung ano yung kinalabasan ng picture niya kasi mababa yung voltahe nito. Pero umaandar naman. Ayan o. Yan, lumabas na yung brand niya na Rinco. Yan naman yung kanyang picture. Nawawala-wala. Ayan o. Ganon din yung sound, nawawala-wala din. Hinaan natin ang volume. Okay naman yung display, gumagana. Try natin maglipat ng channel. Ayan, naglilipat naman siya o. Kaya lang ang problema niya, yung kanyang picture, nawawala-wala. Ayan o. At saka may itim siya sa gilid. Kabilaan, ganun din doon sa kabila, may itim din siya. Malamang may kinalaman ito doon sa mababa yung B+ natin o yung secondary supply natin mababa, kaya siguro nagkaganito yung kinalabasan ng kanyang picture. Ayan o, parang hirap siya umandar. Patayin ko muna, subukan natin i-trouble ulit kung ano ang naging problema nito, bakit nagkaganito. Sa ganito na sitwasyon, dalawa yung tinitingnan ko na magiging problema nito. May kinalaman siya dito sa sinusuplayan ng kanyang secondary, papuntang flyback. Kasi ito lang naman yung sinusuplayan na bumabagsak yung supply niya. Kasi yung ibang supply na nandito, itong may mga diode na ito, supply din kasi yan. Hindi naman bumabagsak yung supply dito sa supply na to. Bumabagsak lang siya yung supply na papunta dito sa kanyang flyback. Pero umaandar naman siya. Okay naman, kaya lang yung talagang kinalabasan niya, hindi normal yung andar niya. Sa ganito na kaso, hindi pa natin tiyak kung ang problema nga dito sa kanyang sinusuplayan. Baka may kinalaman din sa kanyang primary section. Kasi kung halimbawa na may problema yung kanyang primary, pwede din na siya ang dahilan na pagka umandar yung unit, nagluloko yung ating primary. Para mawala yung duda natin kung alin man dito sa dalawa ang may problema, primary o yung sinusupply ng primary, papuntang secondary, yung secondary naman siya naman yung nagsusupply dito sa ating flyback. Yung ating flyback na ito, marami ding sinusupplyan to. Dito rin kumukuha ng supply yung ating CRT socket. Ayan. At saka yung ating horizontal,
Dito rin siya kumukuha ng supply, itong horizontal section galing sa flyback. At saka yung ating EBL, AGC. Marami din kasing supply ito, yung mga paa-paa na yan. Supply din kasi yan. Hindi pa natin ma-determine kung alin ang may problema dito sa sinusupply ng ating secondary. Kung may kinalaman sa flyback, kung hindi man sa flyback, yung sinusupplyan ng flyback. Bago tayo mag-proceed dito, unahin lang muna natin yung ating primary. Try natin magkabit ng ibang primary. Kung halimbawa na ganun pa rin ang mangyari, drop pa rin yung supply natin sa secondary, may posibilidad na ang problema dito sa kanyang sinusupplyan ng secondary natin. Pero hindi pa natin ito ma-confirm. Ma-confirm lang natin pag halimbawa na nag-install tayo dito ng ibang primary. Uunahin natin to, try natin mag-install ng ibang primary para ma-confirm natin kung alin sa dalawa talaga ang may problema. Maglagay tayo ng ibang primary. Yan yung gagamitin natin na pang-testing. Itong primary na to, 5 wires module siya. At saka share ko na lang din sa inyo kung paano magkabit nito. Malaking tulong kasi pag may ganito tayo na 5 wires module. Pag halimbawa na may ginagawa tayo na primary na wala tayong pamalit na pisa, o di kaya may problema yung kanya mga Zener diode na wala din tayong pamalit, o kung may pamalit man tayo, kaya lang hindi natin makita yung kanyang balyo, hindi natin makita ng mata, kasi yung mga Zener diode naman kasi, ang iba niyan medyo may crack na, hindi na natin talaga kung ano ang balyo niya. Kaya yan din ang pahirap sa mga technician, yung Zener diode, pag halimbawa na yung unit medyo matagal na, o di kaya nasunog man yung parts na yon na hindi na natin makuha na ng reference. Ito ang the best na solusyon pag halimbawa na ganon. At kung halimbawa na wala naman tayong pamalit na regulator, ito na isang buo na to, set na. Hindi mo na kailangan mag-trouble. Bali ang gawin mo na lang dito, i-install mo na lang sa primary. At siya na yung magiging primary. Matibay ito. Kasi nga, marami na akong nakabit nito, wala namang problema. Matibay siya kumpara dun sa original na primary. Sa pag-install nito, ang gawin lang natin, tanggalin natin itong kanyang regulator. Wala na tayo ibang gagalawin kundi ito lang, aalisin natin to. Pagkatapos, i-install natin. Alisin ko lang to, install natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung connection nito. Naalis na natin yung regulator niya. Ito na yun, oh. Inalis ko na rin pati yung heat sink kasi gagamitin natin yung heat sink dito sa replace natin. Buksan ko lang to. Pakita ko sa inyo kung ilan ang wire nito. 5 wires kasi ito. May kanya-kanya na kulay yung bawat wire. Ayan yung kanyang itsura. Ito naman yung kanyang wire. Ayan, 5 piraso yan. Ayan yung 5 kulay niya. Itong dalawa, ito yung ground natin sa primary o yung hot ground. Ito naman yung ilalagay natin sa collector doon sa gitna ng regulator niya. Ito namang kulay green na to, ito yung kanyang feedback, pero hindi na natin ito ikakabit ang feedback niya. At itong dalawa naman na dilaw at saka blow, yung blow kasi sa ground ng secondary, ito namang dilaw na to doon sa kanyang secondary. Doon sa EC EC supply, hindi pa siya dumaan ng diode, ikakabit na natin ang dilaw na to. At ang paglagay nito, kailangan may sapin dito. Ayan, oh. Lalagyan siya ng sapin. Ito kasi sa akin, nawala na yung sapin nito, kaya ang gawin ko na lang, idadirect ko na lang siya dito palit, kahit na walang sapin. Kasi hindi ko naman siya ilalagay dito, itong heat sink. Ihiwalay natin, kasi testing pa lang naman to. Ihiwalay natin. Ngayon, kung halimbawa na ikakabit nyo na walang ganito, pwede rin naman, ang gawin nyo lang, yung connection ng paa na to, i-disable nyo para pwede natin siya ilagay kahit na walang sapin. Kasi pag walang sapin yan, nilagay natin dito, kinabit natin itong heat sink, tapos itong kanyang paa ng heat sink, naka-grounding, shorted na yung connection natin. Kaya ang gawin, pag halimbawa na walang sapin, i-condemn lang natin yung connection ng paa na hindi siya masama dito sa primary. Bali ang nangyari, ano lang siya, yun lang, paa lang siya na walang connection, di siya connected doon sa ground natin o sa hot ground. Ganon lang ang proseso. Kabit ko lang ang module na to, pagkatapos ipakita ko sa inyo yung connection niya. Yan na yung ating module, na-install ko na.
Yung ating kulay red na yan, dito sa gitna ng regulator ko nilagay. Yung collector na pin. Itong black naman natin, dito sa kanyang ground o hot ground. Connected siya dito sa negative side ng ating 400 volts na kapasitor. Ito. Ayan o, yung may marker na yan na negative line. Diyan siya connected, yung kulay black natin. At saka yung ating feedback, ayan o, yung kulay green, tinakpan ko na lang kasi hindi natin gagamitin yung kanyang feedback kasi pag ginamit kasi natin to, nagpa-fluctuate. Kaya ang gawin na lang natin, instead na ilagay natin yung kanyang feedback, isetting na lang natin dito sa kanyang trimmer, iset natin yung tamang voltahe na kailangan ng kanyang secondary. Hindi na natin ilalagay ito, dito na lang tayo magtitimpla dito sa kanyang trimmer na yun. Pipihitin natin. Ang pihit na pakanan, ibig sabihin pataas yung voltahe noon. Ang pabalik naman papuntang kaliwa, yun naman yung magbabawas ng voltahe. Ganun lang. At saka yung ating dilaw nga pala, connected siya dito sa yung coil pa lang. Ayan o, coil kasi yan. Easy pa lang ang reading nito kasi nga ito yung diode natin, no? Hindi pa siya dumaan ng diode. Ito yung positive side ng diode papunta dito sa 160 volt natin na kapasitor. Positive side na kapasitor ito. Ayan yung diode niya. Yung ating dilaw dito lang natin ilalagay. Dito sa coil, ayan o, out ng coil ilalagay na natin yung kulay dilaw. At saka yung blue natin diyan nakalagay sa ground. Ito yung negative side ng ating kapasitor na 160 volt. Ayan o, connected. Ayan. Yan yung ating cold ground o yung ground ng secondary. Diyan natin ilalagay yung blue. Yan yung kanyang kinalabasan. Diyan ko muna nilagay yan para maipakita ko sa inyo. At saka ganyan din yan, no? Ayan, para klarong-klaro tayo na makuha nyo yung tamang connection niya. At saka itong regulator natin, itong kinapit natin na module, ayan o, wala pang sapin to. Hindi ko muna siya ilalagay, testing lang naman to. Mamaya pag halimbawa na nag-okay siya, ilalagay ko siya dito para maipakita ko sa inyo kung paano maglagay nito na walang sapin. Para klaro na makuha nyo talaga ang pag-i-install ng module na to. Bago natin isaksak, ihang muna natin yung resistor dito, yung hinang natin kanina. Ang purpose natin, bakit natin ihang yan, i-calibrate natin yung supply. Baka sobrang taas, baka masira naman yung ating picture tube o di kaya yung ating horizontal output. Mas maigi na ganyan muna, ihang lang natin. Pagka halimbawa naman na makalibrate na natin yung tamang supply, ibabalik natin siya. Ganyan lang muna, isasaksak natin. Yung ating grounding, dito ko nilagay yung pinaglagyan natin kanina. Set lang natin yung ating multimeter sa DC volt. Ayan o, naka DC volt na yan. Abangan natin sa secondary. Dito tayo mag-aabang ng supply. I-calibrate natin yung supply. Ilalabas natin na 110 volt kasi ang default na supply ng universal board 110. Doon sa 110 volt na yon, safe na tayo doon na pwede nating i-load yung ating resistor na papuntang flyback. Saksak ko lang. Abang tayo dito sa kanyang secondary. Yung ating saksakan, pag halimbawa na sobrang taas, patay natin agad. Ito ready na, i-on ko na lang. Tingnan natin yung voltahe. Kung masyado mataas o mababa, i-adjust natin yung kanyang feedback para makalibrate natin yung tamang supply. I-on ko na. Yan, naka-on na yan. Ayan o, 120 volt. Mataas. Kaya ang gawin natin, i-adjust natin ng 110. Pihitin natin yung kanyang itong kanyang trimmer. Sabi ko nga sa inyo, yung pagbawas ng voltahe, pakaliwa yung pihit natin. Ito, pihitin ko lang, pakaliwa, kunti lang. Yan, try natin ulit. I-set lang natin sa 110 volt. Yung 120 kanina, pwede naman sana yon, pero ilagay lang natin sa 110 para safe tayo. Testing tayo ulit. Abangan natin yung multimeter. Yan, 100. Ayan o, nakuha natin 111 volts. Okay na yan.
Try natin ibalik yung ating resistor na nakahang. Kung hindi siya babagsak yung supply natin. Kasi kanina, pag nakaload kasi ang resistor na to, buwabagsak yung supply. Ngayon, ito, nasa 110 volt tayo. I-load natin yung resistor na nakahang na to. I-kumpara natin dun sa reading natin kanina na hindi pa tayo nagkabit ng module na yan. I-kabit ko muna yung resistor. Na-load ko na yung resistor natin. Abangan natin. Reading tayo ulit. Dito sa kanyang pinag-readingan natin kanina. Abangan natin yung ating multimeter. Sana wala nang problema. Tuloy-tuloy na to. Ayan, na-on ko na. Ayan, 114 volts. At saka nag-oscillate na rin. Lumalagitik yung flyback natin konti. May singaw siya. Ayan, hindi naman nag-drop yung supply. Hindi siya kagaya kanina na hindi tayo nag-install ng module, bumaba ng 83 volt. Ayan, nasa 114 volt siya. Ayan, hindi siya bumaba. Try natin tingnan yung kanyang picture kung ano ang naging resulta. Yung cable natin na ikabit ko na sa tuner niya. At saka naglagay na rin ako ng isang speaker para matesting natin yung kanyang audio. At saka yung ating module, ayan, ganyan lang muna. Dito tayo sa picture. Tingnan natin yung kinalabasan. Nakasaksak na to, i-on ko na lang. Ayan, yung ating indicator light. Ayan, may power na siya. Tingnan natin yung picture, kung ano yung kinalabasan. Ayan, nag-normal na yung tao niya, hindi na siya yung nawawala-wala yung picture. At saka yung sound niya, nag-okay na rin. Gamitan ko lang ng remote, i-volume natin. Ayan, normal na yung sound. At saka yung picture niya, normal na din. Lipat ko lang ng channel. Yan. Ang ibig sabihin, yung mababang supply kanina, may kinalaman yon sa kaya siya nawawala-wala. Ganon din yung kanyang sound, nawawala-wala din. Kaya lang mag-a-adjust pa tayo ulit kasi awang sa taas, kunti. At saka halata na medyo mataas yung supply kasi yung display dito, ayan masyadong pumunta na dito sa gilid. At saka yung itaas natin may kulay black. Ayan may kulay black pa. Pagka ganito kasi, masyadong mataas yung adjustment natin ng B+. Ang gawin natin, babaan natin ng konti. Na itong awang na ito, itong may black sa itaas, mawala yan. At saka itong display niya naman, mapunta dito sa ganito. Kasi dito na siya, ibalik natin papunta doon. Pag na-adjust natin yung tamang supply niya. Pihitin ko lang to ng konti para mailagay natin sa tama yung kanyang picture. Habang nagpipihit tayo dito, titingnan natin yung screen niya. Pihitin ko lang. Ayan. O yan, tama na siya. Insakto na yung pihit natin. Tama na din yung picture niya. Ayan Yan, nawala na yung black niya. Ayan yung black dito kanina, nawala na. Pinihit kasi natin. At saka yung display niya. Yung display kasi nito kanina, dito na siya na umabot Ngayon, ayan na siya. Normal na yung display natin. Ayan yung logo na yan yan, sakto na yung distansya niya dito. Di kagaya kanina, umabot na kasi dito yan nung nagpihit tayo. Ayan, ganyan na yung kinalabasan. At saka yung black dito kanina na may awang konti na ganito kataas hanggang dito. Ayan, okay na siya, normal na. Yan yung kanyang kinalabasan. Ayan okay na siya yan. Ang ibig sabihin, ang naging problema nito yung kanyang primary. Kaya siya ganon. Ang ginawa natin, naglagay tayo ng primary, nagnormal na yung inaayos natin. Ayan maganda na yung kinalabasan niya. Ang gawin ko, ilalagay ko ito dito sa kanyang primary. Ito wala akong sapin, wala akong pamalit, kaya ang gawin ko na lang, i-condemn ko na lang yung connection ng paa niya. Ilalagay ko to para may pakita ko sa inyo. Lagay ko lang muna, patayin ko lang. Ganyan na yung kanyang magiging itsura pag halimbawa na na-install na natin siya. Kaya lang itong ating pamalit, wala kasing sapin to. Kaya ang ginawa ko na lang, may kinundim ako dyan, yung paa ng hitching. Ipakita ko lang ang likod niya. Ayan yung paa ng hitching, dalawa kasi yan, ito at saka ito. Ang ginawa ko, nag-cut ako, ayan cut na yan siya. Hindi na siya connected dito sa ating hot ground. At ganon din tong isa, na-cut ko na rin, ayan cut na rin yan siya.
Bali, itong paa niya, paa lang talaga, hindi na siya connected sa ating hot ground. At saka yung block natin, ginugtungan ko na lang kasi hindi siya makaabot dito. Hindi rin kasi natin mailagay dito kasi nakakat na to. Kaya ang ginawa ko na lang, dinugtungan ko para makaabot dito. Ayan na yung kanyang posisyon. Pero itong paglalagay ko ng module, aalisin ko naman ito kasi ang gawin ko, i-trouble ko siya, yung pinaka-primary. At least na-confirm na natin na ito talaga ang problema. So madali lang natin ito magagawa kasi nga dito lang tayo gagawa sa kanyang primary. Yung duda natin kanina na may kinalaman dito, wala na yon kasi confirm na natin na ang problema dito sa primary. Final test tayo. Ang gawin ko dito sa driving board, ibalik ko na. Ibalik ko na din yung mga nakalas natin na terminal o yung mga connection na natanggal. Pagkatapos iharap ko, lagyan natin ng cable, testing natin. Nakasaksak na siya dito, i-on na lang natin yung kanyang power. Ayan. Yan yung kanyang indicator light, dito muna natin ilagay. Hindi pa talaga na final yan. Ayan o, okay na yung kanyang kinalabasan. Ayan o. Ayan yung kanyang picture, wala namang awang. Ayan o. Halos na ano din, na perfect natin yung size ng kanyang picture. Lipat tayo ng channel. Ayan, gamitan natin ng remote. Ayan no. Tsaka testing din natin yung kanyang sound. Ayan. Sobrang lakas, sinaan lang natin. Okay na, nagawa din natin ng unit. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat nga pala sa oras nyo. Sana makatulong ang ginawa nating video para sa inyo, sa mga baguhan natin dyan na hindi pa nakaranas na magkabit ng ganong pyesa or module. God bless sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Bye-bye.